One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Katulad ng nasabi ko earlier, ngayong buwan ng Oktubre ay ipinagdiriwang natin sa buong bansa ang Children's Month. At para bigyan tayo ng kaalaman tungkol sa Children's Month, kasama natin si Ms. Brenda Vigo, ang Executive Director ng Council for the Welfare of Children o CWC. Ma'am Brenda, magandang hapon po, masustansyang hapon. Masustansyang hapon din kayo. Oo, kumusta po? Kumusta ang inyong bagong opisina? Okay naman. Okay naman. Preparing for the celebration ng Children's Month. Oo yung nga, October. Oo. Children's Month. Oo. Gaano na ba po katagal natin pinagdiriwang ang Children's Month sa bansa, Director Brenda? 19 years na. 19 years na. Yes, this is the 19th month. Oo. 1992 if I'm not mistaken. Oo. So ano naman po ang theme natin para sa taong ito? Yung theme natin is interesting. Ito yung Local Council for the Protection of Children para sa mga bata. Ang ating gusto nating pakilusin, palakasin, at pagtutulungan natin para sa mga bata. You're familiar naman, no, Bernie, sa Local Council for the Protection of Children. Opo. Palakasin, pagtulungan natin. Pagtulungan, oo. Maganda yung maganda yung theme. Yung ating theme, yung Local Council, no, for the Protection of Children. Oo. Na gusto nating pakilusin, palakasin, at pagtulungan. You're familiar naman, Bernie, with this, sa local councils. Opo. Meron tayong every level, meron tayo sa probinsya, provincial council, munisipyo, at saka sa city and municipal council. Mm-mm. At ang pinaka-importante din yung barangay council for the protection of children. Oo, mga frontline yan. Pinakamalapit sa mga bata, sa mga pamilya. Ba't naman po, ma'am, napili ang team na ito? Bakit po ito ang napili? Oo nga, kasi sa ating pag-aaral na cover natin na malaki ang kanilang role sa pangangalaga ng karapatan ng mga bata. Kasi sila yung nasa barangay na mag-guide, bibigyan din ng counseling para sa mga parents na nangangailangan ng education, no, kung paano nila palakihin na mabuti ang kanilang mga anak. Para ma'am, napakalaking celebration ito kasi this will require a number of agencies. Sino po ba ang kasama ng CWC Marami tayong kasama dito. Lalong-lalo na ma'am yung sa barangay para makarating talaga sa barangay level yung tema at saka yung kailangang aksyon dun sa barangay level. Sino po ang papaandarin natin? Ang kailangan natin major project natin dito ang Department of Local Government. Okay. Sila kasi yung nagbibigay ng mga issuances at saka nagmo-monitor, di ba? Ng mga local council. So, bukod pa sa DILG, kasama natin ang mga non-government organizations na may mga programa sa mga barangays. Kasi marami ding mga NGOs na tumutulong sa ating mga barangay. Oo, at ang maraming programa rin na nakatuon sa pangangailangan at development ng mga kabataan. Ano po? At saka ang Department of Social Welfare and Development. Oo. Pag sinabi mo ba, ma'am, na kabataan, hanggang anong edad yun? Para lang sa kabatiran ng ating Below 18. Hanggang 18. 18 and below. Below 18. Yes. Okay. Kasi baka ang akala ng mga nakikinig sa atin hanggang mga elementary lang o kaya high school lang. Sa batas po, di ba? Sa batas hanggang 18 years old. Oo. Ay ano naman po ang mga activities na inihanda ng Council for the Welfare of Children at ang kanyang mga partners para sa taong ito to celebrate Children's Month? Okay. Magandang tanong yan. Maraming mga activities na naka-line up. For example, una sa lahat, yung mga agencies ng mga partners natin, like, of course, number one ang NNC,
ang DILG, Department of Okay. Social Welfare and Development, Department of Health, Department of Labor, Department of Education, GSIS, Oh, saka GSIS. mga- Ano ma'am ang programa ng GSIS sa ay, kabataan? mayroon silang mga art workshops na gagawin, mga exhibits, photographs, at meron pa silang recital of a student. Okay. Tapos, yung ating mga lineup of activities, nag-issue sila ng mga memoranda itong mga partner agencies natin sa kanilang mga regional offices na ma-involve din sa mga activities. Okay. So, yung hanging of streamers, then gagawa sila ng mga fora, mga workshops, at saka mga exhibits. For example, ang DILG, magsi-celebrating kasi sila ng yung signing yung commemoration of the local government code. Local So meron government silang code. exhibit sa MOA, no, sa Mall of Asia. So magkakaroon din tayo ng booth doon para sa mga materials natin about the Convention on the Rights of the Child. Then meron din tayong mga media forum para paliwanag natin ang mga karapatan ng bata, lalo na kung paano natin maprotektahan yung mga bata against abuse, against neglect, and against discrimination. Ako na-imagine ko, napaka-busy ng inyong ng inyong ahensya, siguro Miss Brenda, no? Pero malaking bagay kasi ang cooperation ng ating mga partner agencies. Kaya nagpapasalamat din kami sa NNC, National Nutrition Council, na talagang active din sa pag-promote ng rights of the child to better nutrition and better health. Sige. Okay, Itutuloy po natin ang ating talakayan sa pagbabalik ng One Nutrition, One Nation at makakasama pa din natin si Miss Brenda Vigo, ang atin pong Executive Director ng Council for the Welfare of Children or CWC. Diyan lamang po kayo, Miss Brenda. Magbabalik po tayo maya-maya lamang. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na importanteng mag-isip ng mga kakaibang paraan sa paghahanda ng gulay? Halimbawa, magsama ng gulay sa baon ng inyong mga anak. Pwedeng magdagdag ng letsugas, kamatis o pepino sa mga sandwiches. Maaari ring magpabaon ng mga slices na carrots, pinagsingawang bagyo beans, nilagang kamote at saging na saba bilang snacks. Maghanda ng mga bagong vegetable dishes gamit ang iba't ibang paraan. Maaaring hindi nila ito magustuhan sa una, ngunit ang mahalaga ay mahikayat silang tumikim. Importanteng maghain lagi ng gulay sa hapagkainan. Huwag pilitin ng mga bata na kumain ng gulay. Ang hapagkainan ay hindi lugar ng digmaan para pag-awayan ng pagkain. Sa kaulaunan, ang mga bata ay mahihikayat din kumain ng gulay kung hindi sila pinupwersang kumain ito. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Okay, nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation at kasama pa din natin si Miss Brenda Vigo, ang Executive Director ng Council for the Welfare of Children. At balikan po natin ang ating usapan tungkol sa National Children's Month. Ano po pa ba ang ibang challenges ng mga kabataan? Siyempre, dahil kami National Nutrition Council, alam natin na napaka-importante yung nutrition at malnutrition sa buhay ng ating Pinoy na kabataan. Pero maliban po sa nutrition at malnutrition, ano pa po ba ang mga ibang challenges ng mga kabataan natin ngayon? Ngayon, alam mo ba ang meron tayong issue ngayon na pinag-usapan sa media, sa newspaper, yung mga batang tawag natin in conflict with the law. Yung mga batang nakagawa ng kasalanan sa society, ano? Opo. Ito ang aming gustong ipaalam sa general public na ang ating kabataan ay pinoprotektahan sa ating law na pinasa noong 2006. Ito yung Juvenile Justice and Welfare Act, in 1944. Na ang mga bata talaga ay kailangang bigyan ng proteksyon para, first of all,
maprotektahan sila through the guidance of the parents. Oo. Na ngayon, kung nakagawa sila ng mali, kailangan silang bigyan ng chance na hindi sila immediately Hindi sila dalhin sa kulungan. Oo. Kailangan mag-cooperate o magtulong-tulong ang lahat ng members ng community, lalo na yung mga barangay council for the protection of children, na nabigyan ng chance ang bata na mag-rehabilitate at mag-reform sa pagtulong ng kanilang mga parents at saka ilang members ng society at saka sa bata mismo, na ang bata ay magkaroon ng pagbabago through the guidance of the social worker, of the parents, and also of the church, yung mga ibang members. Yung ibang social structures natin. Pero Director Brenda, ang problema natin sa isang banda, ha, ito naman yung parang sinasandalan ng masasamang sektor sa ating lipunan dahil como meron tayong ganitong batas, ang ginagawa naman itong masasamang sektor na to ginagamit yung mga kabataan sa mga krimen, halimbawa sa petty crimes, sa mga, 'di ba, sa mga akyat bahay kasi maliliit yung mga bata, pwede silang sumuot dun sa mga So in the guise of alam kasi nila na kailangan protektahan yung mga bata, hindi basta makukulong. Yun naman ang ginagamit nila, di po ba? Na ginagawa nga yan ng mga masasamang sektor. Kaya nga, kailangan pag-igtingin. Pag-igtingin ang implementasyon na ang lahat ng mga members, mga tinatawag natin mga stakeholders, at saka tinatawag natin mga duty bearers, ay makilahok. Makilahok sila dito sa pagpapatupad ng batas. Tama kayo. Kasi nga yun nga pinapalusot nila Mga parents talaga ang dapat maggabay sa mga bata at saka yung para ang mga bata din maprotektahan sa mga masasamang tama kayo. Hindi na kung ang bata ang nagkasala, kung ang bata ay ginagamit, ang bata kaagad ang ipapasok. Bakit naman ganon? Diba biktima na nga yung mga bata, ginagamit na nga sila ng mga parang yung prostitution din, yung mga hindi yung mga pimp at saka yung mga operators ng mga bahay aliwan, kundi yung mga babae, yun ang hinuhuli ng mga kapulisan. Ngayon nga yung mga bata, di po ba? Child trafficking din, di ba? At saka marami din sa usaping trafficking in person. Maraming mga bata na biktima dyan. Binibiktima, kinukuha yung mga hinihikayat yung mga bata sa probinsya na pumunta dito sa city para kunyari magbigyan ng trabaho, pero hindi naman pala ganun. Pero Director Brenda, kaya siguro sila nakukuha at nahihikayat mula sa mga kanayunan ay dahil itong siguro hindi sila nag-aaral.